Yung opinyon ng DDS para tigilan tayo ng China. Eto po. Oh, nasaan na? Ito na yun, ah. Oh, wait lang, ha. Ayusin ko lang para lumabas. Ayan. Wala. Oh. Saan ba 'to? Wait lang, lagay natin. Yan na? Ayan. Sabi dito, paano daw po, how to ease tension with China, PBBM should resign. Ano? Turn over reins to BP Duterte, says Alvarez, mga kababayan. Ay, nako. Hindi kaya, eto ano ko lang, base doon sa aking pag-aanalisa ng mga sinasabi nilang ganito, mga bossing, hindi kaya ayoko sabihin, eh. Pero kumbaga ano ko lang, opinion ko lang o pag-aanalisa ko lang, hindi kaya nanggagaling sa puwersa nitong mga 'to, 'no? Yung, "Oh, ganito, ganyan, gipitin niyo lalo," 'no? Gipitin niyo lalo ang bansang Pilipinas, ang aming Pilipinas. Oh, para mapilitan sila na pababain si PBBM at mag-take over ang aming Vice Presidente. No, yun ay para sa akin po, mga kababayan, ngayon-ngayon ko lang naisip habang naka-live tayo, mga bossing. Puwede, posible, 'di ba? Kumbaga ganito 'yan, eh, alam naman po natin na kung gaano sila ka-close sa China, eh. Oh, oh, mga bossing, ganito kunyari, ako DDS, kung sino man sila 'no, na Poncio Pilato. Mga bossing, ganito, eh, kung gusto niyo na manatili ang ating, pag-uugnayan 'no, eh, kailangan makipagtulungan kayo sa akin. Sasabihin ng China, "Sa paanong pakikipagtulungan?" Oh, hindi niyo kasundo yung ano, eh, hindi niyo kasundo yung Marcos administration, eh. Eh, kami lagi niyong kasundo, okey kayo sa'min lagi. So, mas gipitin niyo, 'no? Eto analisasyon ko lang po dun sa naiisip ko, mga kababayan, 'no, na posible na hindi malayo, 'no? Hindi niyo ano, eh, hindi niyo kasundo ang administrasyong Marcos, eh. Oh, gipitin niyo, mas gipitin ninyo tapos palalabasin namin, kaming mga kumakausap sa Pilipino, palalabasin namin na gusto niyong mapahinto ang China sa panggigipit sa'tin. Kasabay na din po yung mga pananakot nila sa taong bayan, 'no? Kasabay na din po yung pananakot nila na, gegerahin na tayo ng China, yung mga gano'n, mga kababayan. Hindi basta-basta gagalaw 'yan. Oh, so ganito, sasabihin namin sa taong bayan na kung gusto niyong matapos o hindi matuloy yung giyera, tingin ko ito din yung sinasabi ni, um, Sek Gibo Chodoro, eh, 'no? Huwag tayong magpapaniwala sa black propaganda. Oh, hindi namin isusubo ang mamamayang Pilipino sa delikado, 'di ba? So palabas nila, hindi niyo alam magkakaroon na ng ano, digmaan sa West Philippine Sea. Gegerahin na tayo ng China. Tapos kasunod nito, eto, gusto niyong mapahinto ang China, mapakalma ang China, pag-resignin niyo si PBBM. O tapos turn over natin si Inday Sara Duterte, si VP Duterte. O, mapakakalma ang China. Ayan. Ulitin ko, mga kababayan, yung kinuwento ko na yon o yung pag-a-analyze ko na yun, mga bossing, naisip lang po natin na posible na gano'n yung kanilang, strategy, mga bossing. Hindi po malayo kasi, eh, 'no? Sige, bombahin niyo ng bombahin. Oh, rat-ratin na niyo ng rat-ratin hangga't hindi napapababa yung presidente. Dahil kami, kaalyado niyo kami. Ayan. Oh. Kaya kumokonekta kung titingnan natin, kumokonekta do'n sa sinasabi ni ano, eh, Secretary Gibo Chodoro, mga kababayan, eh. Huwag magpapaniwala sa mga black propaganda, 'no? Huwag magpapaniwala sa mga black propaganda, mga bossing, 'di ba? Sabi ni ano, yan sila kahit anong gawin ni PBBM, 'di pa din sila masaya. Paging AFP, please investigate if there is a coup d'etat in April 10
to 15, sabi ni Clark Benitez. Sabi ni Ma'am Lynn Garcia, posible. Sabi ni Bulaang Chismosa, magandang gabi sa lahat mga classmate at mga bashers. Ayan, i-greet nyo din yung mga bashers natin, di ba? Sabi ni Ma'am Bilma, Belsonda, atat kasing mapaupo si Sara Mau para makaiwas sila sa pagpasok ng ICC. Boss Idol, gera to gera, sasabak ako para hindi lang makuha ang ating teritoryo. Ayan. Alam niyo po mga kababayan, natutuwa ako sa mga kakamping. Sila pa po yung mas nakaka-appreciate sa ating presidente kesa po doon sa simula ng eleksyon. Ang akala natin, itong mga kakampi natin ay kakampi talaga. Kaya lang, parang sila po yung nagiging kalaban ngayon, mga kababayan. No? Ano, Alvarez? Para isuko si Sara ang Pilipinas sa China? Ayan. Hindi din po may iwasan na isipin ng taong bayan yan. JMES o James, pinaglaban ni Pinoy, pinayagan ni Duterte. Kaya pala, kung makapagbintang kay Trillanes, siya may gawa. Mark Videgas, kanina napanood ko sa GMA News, ginigit nga niya na may gentleman's agreement. Pero kahit may kasunduan sa salita lang, wala sa papel. Kaya dapat lang imbestigahan niyang dalawa, si Duterte at si Roque. Mas okay yan. Praise the ano ba yan? Praise the Father na yan. Hindi ako updated dyan sa Praise the Father. Mga kababayan, andito po si Direk Freddy Valera. Kagaya po nung nabanggit ko sa inyo, mga boss, nung nag-uumpisa pa lang ang live stream natin, yan po, sila po yung aking mga pinapanood. Kaya kung gusto nyo makakwentuhan, makipagkwentuhan habang nasa comment section, sundan nyo po at i-follow nyo yung Direk Freddy Valera Official, mga bossing. Lagi po ako nandyan sa live niyan. At makikipagkwentuhan ako. Eto mga boss, hindi ko pa na i-message si Direk Freddy Valera eh. Pero etong message ko to, sasabihin ko sa kanya eh. Kasi ayoko naman bumanat o ayoko namang rumesback o mag-debunk mga kababayan ng Biyernes Santo. Pero kapag talagang sila hindi nagpatigil, wala tayong magagawa. Kahit Biyernes Santo, kailangan ipaintindi natin sa taong bayan kung ano yung mas okay. Kung ano yung mas tama. Di ba?